Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, narito ang pinakamatitinding tagpo sa huling dalawang gabi ng FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay baka naman pwedeng makahingi ng isang like, share at subscribe para updated ka sa mga huling kaganapan ng FPJ's Batang Quiapo. Matapos nga ang maisugod ni Ponggay si Tanggol sa ospital, ay himalang nakaligtas ang ating bida. Unti-unti siyang gumaling at hindi nagtagal ay muli siyang bumalik sa serbisyo upang ipaglaban ang kapayapaan sa Maynila. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ring nahulog ang loob ni Tanggol kay Ponggay, ang babaeng laging nasa tabi niya sa oras ng panganib, ang babaeng hindi siya iniwan kahit kailan. Hindi nagtagal ay niligawan niya si Ponggay at kalaunan, tinanggap din siya nito. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat, ikinasal sina Tanggol at Ponggay. Ang kasalang iyon ay hindi lamang pagsasama ng dalawang puso, kundi simula rin ng bagong buhay para sa kanila. Hindi nagtagal matapos ang kanilang kasal, nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Isang malusog na sanggol na lalaki ang isinilang. Pinangalanan nila itong Gabo Montenegro. Si Gabo ang magiging tagapagpatuloy ng legasiya ng pamilya Montenegro. Ipinangako ni Tanggol at Ponggay na hindi nila ipararanas kay Gabo ang hirap at sakit na naranasan ni Tanggol noong siya ay lumalaki. Aalagaan nila ito, mamahalin at sisiguraduhin nilang magiging mabuting tao ang kanilang anak. Samantala sa kabilang panig ng Quiapo, si Mando na ang naging bagong hepe ng pulisya. Naging katuwang niya si Tanggol sa pagpapanatili ng kapayapaan at paglaban sa kriminalidad at korupsyon sa Maynila. Dahil sa kanilang pagsisikap, unti-unting naging maayos ang takbo ng lungsod. Si Ponggay naman ay tuluyan ng tumigil sa pagiging pulis upang tutukan ang pagpapalaki sa kanilang anak. Siya na ngayon ang unang ginang ng Maynila, ang asawa ni Mayor Tanggol. Lumipas ang maraming taon, ay namuhay ng tahimik at masaya ang kanilang pamilya. Ngunit tulad ng lahat ng kwento, dumating din ang araw ng pamamaalam. Sa kanilang pagtanda, pumanaw sina Tanggol at Ponggay. Naiwan ang kanilang anak na si Gabo sa panahong iyon, isa nang binata si Gabo. Dito na magsisimula ang bagong kabanata ng kwento, ang kwento ni Gabo Montenegro. Ngunit hindi magiging madali ang kanyang landas. Ang mga taong galit kay Mayor Tanggol, mga drug lord at sindikato, na nasira ang operasyon dahil sa kanya, ay ngayon si Gabo ang kanilang target ng paghihiganti. Dahil dito, napariwara ang buhay ni Gabo. Naligaw siya ng landas at napasama sa maling mundo. Hanggang sa isang araw ay nalaman niya ang masakit na katotohanan na ang pagkamatay pala ng kanyang mga magulang ay hindi simpleng pangyayari. Ipinapatay ang mga ito ng mga drug lord na matagal nang hinahadlangan ni Mayor Tanggol at si Gabo ang kanilang piniling gantihan. Sa gitna ng kanyang pagkaligaw, may isang babae namang darating sa kanyang buhay, si Mara. Si Mara ang magiging liwanag sa madilim na mundo ni Gabo. Ngunit hindi lamang siya ang tutulong kay Gabo. May isang taong tatayong gabay sa kanya. Ang taong naging matalik na kaibigan, naging ninong ni Tanggol. Walang iba kundi si Mando. Si Mando, na ninong ni Tanggol, ang magsisilbing pangalawang ama ni Gabo. Siya ang tutulong upang maibalik si Gabo sa tamang landas. At dito magsisimula ang panibagong laban, isang laban na puno ng aksyon, pagmamahal at paghihiganti. Ngunit sa pagkakataong ito, pipiliin ni Gabo ang tama. Hindi siya magiging tulad ng kriminal na kanyang kinakalaban. Sa halip, siya ang magiging bagong tagapagtanggol ng Quiapo laban sa krimen. Ngunit hindi magiging madali ang lahat. Dahil ang babaeng mahal niya na si Mara ay mabibiktima ng mga masasamang loob. At mula sa simpleng away sa kalsada, aabot ang lahat sa mas malalim na laban sa droga at sindikato. Kaya mga kabatang Quiapo, ito na ang bagong kwento na ating aabangan. Isang kwento na may aksyon, romansa, kilig at mga aral na tatago sa ating mga puso. Ang kwento na bagong tagapagmana ng legasiya ni Tanggol, si Gabo Montenegro. Kaya naman patuloy nating subaybayan ang kwentong ito at maraming salamat sa inyong suporta at panonood. Hanggang sa muli, mga kapamilya.